Yun. Pero yan po, kung sakaling nandyan na talaga yung warrant, hindi ko tatanungin no, kung merong warrant. No? Gagawin ko siya hypothetical. Kung nandyan na yung warrant physically, how do you see the arrest happening? Probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya na, samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But, I think, seriously, Salbahe ka, Senator. Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe ito mga kabunyog. Si Sonny Trillanes ay may matindi at pangungutyang tugon sa biglaang paglalaho ngayon ni Bato de la Rosa at sa hindi niya pagpapakita sa Senado. Pero bakit nga ba? Mga kabunyog, ano ba talaga ang sinabi ni Trillanes tungkol dito? Kung matatandaan po ninyo, noong nakaraang taon ay si Bato mismo ang nagyabang at naghamon kay Trillanes. Oo mga kabunyog, siya mismo ang nagsabi na handa raw siyang samahan ni Trillanes at pusasan kung sakaling dumating na ang ICC warrant. Talagang malakas ang loob noon. Puro tapang, puro yabang. Kaya mga kabunyog, balikan muna natin ang mismong sinabi ni Bato de la Rosa noon laban dito kay Trillanes. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Yan mga kabunyog, napanood po muna natin ang sinabi ni Bato kay Trillanes. Pero ngayon, na inanunsyo ni Ombudsman Remulla na nasa kamay na raw nila ang ICC warrant laban kay Bato. Kahit sabihin pang chismis pa lang daw. Abay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Todo iwas, todo tago. At ni Anino ay hindi makita sa Senado. Parang batang nakagawa ng kasalanan at ayaw humarap sa magulang dahil alam niyang mapapagalitan. Dati ang tapang, ngayon biglang silent mode. Sabi pa nga ng netizens, kapag camera at mic ang lakas ng loob, pero pag warrant na ang usapan, hala, nagsisplit at biglang nawawala. At syempre, hindi pinalampas ni Trillanes ang pagkakataon. Ayon sa kanya, ito raw ang patunay na dapat hindi basta nagpapayabang sa publiko. Dahil pag dumating ang totoong oras ng pananagutan, lumalabas kung sino ang may tunay na tapang at sino ang puro salita lang. Para kay Trillanes, bumalik lang sa kanya ang hamon na siya mismo ang nagbitaw. Kaya mga kabunyog, eto na ang sagot ni Trillanes sa sinabi sa kanya noon ni Bato. At medyo masakit-sakit ito kung ikaw si Bato. Panoorin po natin ang matalas na pahayag ni Trillanes laban kay Bato de la Rosa. Okay, ano pala update, Senator, dito sa kay Bato de la Rosa? Medyo is making himself unavailable. Base sa impormasyon nyo, nasaan ba siya? Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nasa Davao City, nagtatago, wala siyang planong lumabas. Ang kung dito is may precedence na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to Senator Ping nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate Secretary, pero hindi ka na makaka-function. And by 2028, by a mere resolution ng Senado, pwede na siyang tanggalin para 13 na yung pipiliin sa 2028 elections, 13 senators na. So wala naging value yung pagkapanalo niya nung Mayo. Hindi na yan magpapakita. Kung magpapakita man siya,
he will try to seek refuge sa Supreme Court, yung cover na doon. Pero I think dapat nga mag-volunteer na lang siya, pumunta siya, samahan niya si Digong doon sa Dahig, di ba? Para may kakwentuhan si Digong doon, magkapi-kapi sila doon, di ba? Lutuan niya ng favorite dish ni talagang yun. Pwede nilang i-avail yun. Di ba? Kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo doon. Ganun lang naman kasimple yun. Pero dito, makikita na talaga wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang ang basis. Di ba? Okay. Pero yung sa akin nga po, no? Officially, wala namang pronouncement yung ICC na mayroong arrest warrant, no? So, using that as a premise, bakit natatakot si Bato? Bakit siya nagtatago? Napapraning siya, di ba? Nasa kanya yan, he's missing out on so many things dyan sa Senado, di ba? Baka naman wala talagang warrant. Kahit siguro magtanong-tanong sa mga taga-PNP, baka wala pang warrant, di ba? Tapos, gano'n na lang, mag-file lang siya ng TRO o i-insist niya yung extradition instead of surrender. Pero yan po, kung sakaling nandiyan na talaga yung warrant, hindi ko tatanungin kung merong warrant. No? Gagawin ko siya hypothetical. Kung nandiyan na yung warrant physically, how do you see the arrest happening? Probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But, I think, seriously, Salbahe ka, Senator. Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Hindi kasi, parang out of character for him to face this. Parang ang tendency nila, nakita mo yung mga matatapang na mamamatay tao, 'di ba? Sila o kita mo yung pattern, si Bantag, pasiga-siga, 'di ba? Mamamatay tao pero may warrant, tago. Si Leonardo, ganun din. Notorious siya sa pagpapatay ng mga tao. Pagka warrant, tago. Ito rin si Bato. Nakita niyo yung pattern, yung mga tapang-tapangan pagka sila ay nasa poder, ganun. Pero pagka bahag na yung buntot. Tago. Diba? I just have to say it, no? Astig mang troll si Senator Trillanes, straight face, pero nantotroll. Kung ako si Bato, kakabahan ako. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.